So ayan, mag-a day in my life vlog na naman tayo. So for today video guys, wala man ako masyado magawa. So samahan nyo akong manlaba at saka maglinis. Naghinay-hinay na ako panlimpyo guys kasi next week back to school na yung mga bata. Kaya ayan, sinulit-sulit ko na yung time ko. Kaysa ano naman, malarlar ako next week sa kahatid sa mga bata. Yun, hatid sundo yung mga bata. Meron pang grade 1 at saka yun, nursery. Naku, hindi ko na talaga kakayanin yan siguro. Hindi ko lang alam talaga. Mahirap pa na naman ako to mag-adjust. You know na, mga nanay, yan naman talaga yung trabaho natin, ising maging superwoman. Kulang na lang talaga lumipad tayo sa laing planeta. Pero okay lang yan, ganyan naman talaga ang buhay nating mga nanay. Kailangan natin maging matatag. Charat. Matatag pero lang agi. So ayan, nakasit na yung washing machine natin na automatic. Oh, charat. Bitaw mo, alarm na to pag mahuman na. So, habang nagalidyok ang atong washing machine, guys, so ayan, naghiwa na rin ako ng gulay. Ang paboritong bato. Paborito kasi yan ng mga bata, guys, lalo na pang breakfast. Hindi talaga yung mawawala sa breakfast namin, guys. Dapat merong protein at saka gulay. Para healthy lifestyle. O, diba? Based on my experience kasi, simula nung naggulay kami kada breakfast namin, nakikita ko yung resulta sa mga anak ko. Hindi na sila basta-basta nagkakasakit. Dati kasi yung nagririnta pa kami sa apartment at saka sa kabilang bahay, palagad kami nagbe-breakfast ng mga frozen food. Simula nung araw-araw na kami kumakain ng gulay pang breakfast namin at saka with itlog, ayan, naging healthy yung mga bata. At syempre, sabayan din ng prutas para mas lalong healthy. Kumakain pa rin naman kami ng frozen food, guys, pero hindi na siya everyday like before. Paminsan-minsan na lang, like twice a month, ganun. So pagkatapos ko maghiwa ng gulay, guys, ayan, pumasok na ako sa aming kwarto para maglinis. Day off nga pala ng aming housekeeper, kaya ayan, ako muna yung nagganap na housekeeper for today's video. Pabut-butan na maguna kayo, ugma, magpinuluho na pod. Magpinuluho na pod, kaya nahanam ng housekeeper, ugma. Bitaw guys, ang sarap pala sa feelings yung sariling bahay mo na talaga yung nililinisan mo. Hindi na yung nirintahan mong apartment o bahay. Sariling bahay mo na talaga. Sayo na hindi ka na nagririnta ng monthly na tag 20k. Dati kasi guys, nagririnta lang kami. Nasasayangan ako sa monthly payment namin. Kaya sayunan ka, tag 8k monthly sa apartment. Then lumipat kami ng malaking bahay which is 20k monthly. So nag-decide kami ni Habi na magtayo na lang ng sarili naming bahay. Nung nakapag-decide na kami na magpapatayo na kami ng sariling bahay, abay, syempre excited kami kasi nga pangarap namin magkaroon ng sariling bahay kasi nagre-renta. Sayang naman kasi yung binabayad mo renta, tayo mo na lang sariling bahay, permanent pa. Buti na lang talaga nakachimpo kami na mayroon kaming kaibigan na nagbebenta ng lote. Nung una, nagdadalawang isip kami na bumili dito na lupa, guys, kasi medyo may kamahalan talaga dito per square meter. Pero nag-insist talaga si Habi na dito na lang tayo bumili kasi worth it yung babayaran natin kasi safety sa mga bata, sobrang ganda at hindi ka magsisisi. At ito na nga, nakasbukod na kami na sarili naming bahay. Syempre, happy life, good lifestyle. Yung problemahin mo na lang is yung mga bata na makapag-aral. Yung parang ka na ba? Yung wala ka nang iniisip na problema. Charot, meron pa rin problema pero ginagmay na Usahay gamay, usahay dako, depende sa sitwasyon. Bitaw, nga naman yung kinabuhi, nga naman yung aton life. So, weather lang, Jude. Be always thankful and stay humble. Gadyo kita, kay dili talang panahon, we're always on the top. O, diba? Hindi sa lahat ng panahon na sa ibabaw tayo, dapat tayo maging humble. Kahit ano pa man narating natin sa buhay, guys, always stay humble. Di ta maghinambugira, di ta magpiniling-piling, kay puros rata lumalabay sa kalibutan. Okay, change topic. Baga nalarlar na ko, sige, plaster sa akong beddings. So makikita nyo guys, simple lang yung bahay namin guys. Ayoko yung maraming mga design kasi lisod man limpyuhon, uy. Dagay limpyuhon ko, dagay mga design. Puluho bayata. Diba? Medyo hapit na kumahuman ani pag-plaster guys. Hapit mga 30 minutes na ba siguro ani. Oy. Pasensya kaayo guys, medyo nakalimutan ko magtagalog o magbisaya ba ko. Sagol naman guni. Unsa ba ni oy? So kayo na lang mag-adjust guys kay usahay magud makalimot ko, usahay makalimutan ko magtagalog o magbisaya. Bitaw, mostly kasi sa mga followers ko is mga Tagalog. So, kaya kailangan ko mag-Tagalog, guys, para makaintindi naman sila. So, sa mga followers ko na mga bisdak di kaayo, so, matik na Kamo na mag-adjust kay mga bright man mo. Diba? Bright kasabot Tagalog. Unsa ba niha?
So, nagbalik na ako vlog ng mga long form videos, guys. Kasi nabalik na yung stream ads ko. Kasi last month of May, nawala yung ads ko simula nung nag-update ang Facebook. Nag-update yung system nila. Tapos nawala na yung mga ads ko kahit monetize naman ako. So, after 2 months, hindi pa rin siya nabalik. So, nag-decide na talaga ako i-message ko si Facebook. So, nag-try to report problem ako sa Facebook kahapon. Early morning ko nag-report, guys. Then last night, pagtingin ko sa long form videos ko, bumalik na yung mga ads. Grabe, ang saya ko talaga, guys. Parang nabuhayan ako uli. So, mao nang paspas na kog upload mga long form videos. Banat jud kay para masweldohan ni Mita. Kumikita talaga kami sa Facebook, guys. Kaming mga vloggers, mga small content creator. Talagang kumikita kami. Sipag at syaga lang yung puhunan namin dito, guys. Kaya kayo, kung may pursige kayong kusong kumita, ay try nyo na. Chamba-chamba ramang guni sa guys, sa Facebook. Kanang mag-viral bito ng mga videos. Chamba rapod na, oy, kay gugunahan siya si Mita sa imong wayong, viral jud. So, kapag katapos ko maglinis, guys, ayan, pumasok si Habi, guys, kasi nakalimutan niyang i-open yung parcel niya na galing sa Manila Embassy. Kung naalala niyo, guys, nung nag-travel kami sa Manila, guys, para mag-process sa US citizenship ng mga bata. So, ayan na nga, dumating na yung CRB nila. Silang tatlo, guys, sabay sila. Hinihintay ko pa nga dumating yung US passport nila para makapag-apply na rin kami ng Philippine passport at makapag-apply na rin ng Social Security number. Grabe, guys, hindi pala easy guys, no? Magduhikay ng mga documents. Sobrang larlar ka mag-apply dito sa US Embassy. Okay lang naman doon, kaya lang medyo mapapanganga ka talaga kasi mahal talaga guys, mag-process, guys, dollar. Pero worth it lahat ng pagod namin, guys, kasi finally US citizen na yung tatlo kong anak. Thank God. Siyempre, dual citizen, diba? Ipay kaayong hinahan, guys, kay di na ko may stress magunahuna ang ilang mga documents. So that's it in a day in my life vlog for today's video. I hope you enjoy watching. Babush!